Mukhang ready na ang San Miguel na i-upgrade yung kanilang lineup pagkatapos matalo dito sa Converge Fiber Xers. Ang balita natin mukhang ready na itong SMB na kunin ang 6'6 na si Cade Flores mula dito sa Northport Batang Pier at ito ay gagawin nilang center. Alam natin lahat na ito si Cade Flores, very promising na player yan dito sa Northport. Nakita nga natin na siya ang naging runner-up doon sa Rookie of the Year kung saan ang nanalo ay si Stephen Holt nung naglalaro pa to sa Terra Firma. At ang gagawin daw ngayon itong si Cade Flores ay ililipat sa San Miguel. Ang balita natin baka maging kapalit nito ay si Jeron Teng o baka itong si Motao Tua. Posible rin na baka si Vic Manuel at isang first round pick ang ibigay ng San Miguel Beer. Maraming posibilidad dyan pero ayon sa mga insiders mukhang nire-reserva na ng Northport itong si Flores at itong si William Navarro para dito sa San Miguel. At yan ang aabangan natin ngayon. Dahil ang sabi nga nila, itong si Motao Tuwan nagiging injury prone na at mukhang kinakailangan na itong i-trade ng SMB. Kaya baka yan ay bumalik dito sa Northport. Kung inyong maaalala, si Tautuman naglalaro yan dati dito sa Global Port kapalit nitong si Christian Stan Hardinger na hindi rin naman nagtagal dyan sa Northport at tinrade din dito sa Barangay Ginebra. Kaya kung sakasakala ito si Motao Tua baka bumalik yan dito sa Northport Batang Pier dahil nga nagiging injury prone na. At nakita natin nagiging problema ng San Miguel talaga ay match-up sa center. Kaya ngayon maaasahan natin na itong San Miguel kukunin itong si Cade Flores at baka isama pa si William Navarro depende sa magiging performance nila dito sa Governor's Cup. At syempre kung makukumbinsi nila si Troy Rosario na pumirma ng kontrata sa kanila. Kaya yan ang aabangan natin ngayon dito sa magiging sabihin na nating changes dito sa lineup ng SMB. Dahil syempre kung San Miguel gusto mo na maging mas malakas at mas bata yung lineup mo para maging ready ka sa future ng PBA. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra ay nagpapahinga na dito sa semifinal para dito sa semis at alam natin na magiging mabigat yung laban nila malamang kontra dito sa San Miguel. Hindi natin sinasabi na walang tsansa ang Converge na manalo pero medyo mahirap yan dahil kinakailangan talunin nila ang San Miguel ng 3 beses na sunod. So, ang odds pa rin ay San Miguel ang makakalaban ng Ginebra. So, ang kinakailangan gawin dito ng Ginebra, unang-una magpahinga. Pero ang sabi nga nung iba, baka kinakailangan itong Barangay Ginebra na kumuha ng mga additional players na makatutulong dito sa kanilang lineup para masiguro na sila ay magkakaroon ng mas magandang tsansa sa pag-match up. Posible na magamit itong si Ben Adamos dahil alam natin isa yan sa mga players talaga na makatutulong dito sa Barangay Ginebra. Or kung talagang hindi siya fit dito sa sistema ni Coach Tim Cone, pwede na siyang i-trade ng jeans para sa ibang mga big men katulad ni Kay Marcarino o kaya itong si Kai Balongay. Alam natin maraming teams ang interesado kay Ben Adamos dahil ito ay merong outside scoring. Kaya yan ang aabangan natin dito sa Barangay Ginebra. Bukod dito, posibleng matrade na rin yung ibang players na hindi nagagamit katulad ni Jason David at ni Von Pesumal para naman may makakuha silang kapalit na talaga naman yung masasabi natin na mahusay. Kaya yan ang aabangan natin dito sa Barangay Ginebra kung sakali nga na magkaroon sila ng mas magandang tsansa na manalo kontra SMB. Malakas na yung lineup ng Ginebra pero syempre alam ni Coach Tim Cone kung meron silang mga ibang players na makukuha off the bench magiging mas maganda yan at magiging mas competitive lalo na kung mahaba yung serye. At yan ang magiging advantage ng Barangay Ginebra kung sakasakali na magharap nga sila ng SMB. Kaya abangan na lang natin kung anong magiging major movements na gagawin ng Barangay Ginebra para makasiguro na kapag nagsimula na yung serye nila dito sa SMB ay magkaroon sila ng malalim na bench dahil yan ang kanilang kinakailangan para makontra yung malalim na bench din ng SMB. Nanalo ang Magnolia Chicken Templados para magkaroon ng Game 5 dito sa serye nila kontra ROS. Nakita natin dito na kahit wala itong si Xavier Lucero dahil nagkaroon ng injury ay nagawa pa rin ng Magnolia na magkaroon ng tinatawag na blowout na panalo. Ibig sabihin hindi dikit yung laban. Kaya dahil dito magkakaroon ng Game 5 at siya magde-decide kung sino ang makakapasok dito sa semifinals at makakaharap ng TNT Tropang Giga. Actually kung titignan natin ay dehado itong Magnolia dahil nga wala itong si Xavier Lucero, yung kanilang top local player. Pero nagawan pa rin ng paraan nila na magkaroon ng malaking lamang at naging blowout nga ito second quarter pa lang. Dahil dito, masasabi natin na pagdating sa Game 5, ang momentum ay nasa Magnolia. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nito. Siyempre gagawa ng adjustment si Coach Yeng Giao dyan
para masiguro na hindi sila magkaka-issue. Samantala naman kung ikaw ang Magnolia Chicken Templados, ang importante dito, lumabas na talaga yung scoring ni Polly. Ito yung matagal nang inaabangan ng mga fans talaga. At yan ang dahilan kung bakit sila nanalo. Yung mga 4-point shots ni Polly at ni Jerica Hanmisi plus yung kanilang depensa, yan talaga nagpigil dito sa ROS. Ang isa pang naging problema nitong Rain or Shine Last of Painters kung napansin ninyo, medyo hindi maganda yung kanilang outside scoring. At alam naman natin, mga 3-point shooting talaga ang tinitignan mabuti at kinakailangan nitong Rain or Shine Last of Painters. So kung wala yung kanilang 3-point shot, talagang hindi natin sila maasahan na makapagde-deliver ng maraming puntos. At yan ang dahilan kung bakit itong Rain or Shine ay natalo. So asahan natin na sa susunod na mga games, itong Rain or Shine Last of Painters dito sa Game 5 ay kinakailangan nilang pagbutihin yung kanilang 3-point scoring. Tandaan natin, silang number 1 seed dito, so ang pressure nasa kanila. Pasok na sa semifinals itong TNT Tropa pagkatapos nilang tambakan itong Index Road Warriors. Naging parang no contest ito mula no second quarter. Lumiscore ng 66 points itong TNT at hindi na nakahabol itong Index Road Warriors. Umpisa pa lamang ng serye, masasabi na natin talaga na favorite na manalo TNT dahil mas malakas yung local lineup nila. At syempre, yung import nila si Ronde Hollis Jefferson, parang siya ang gold standard dito sa mga imports ngayon. Kaya masasabi natin talaga na expected ng lahat itong nangyari na papasok itong TNT sa semifinals. Kaya ngayon, abangan na lang natin kung ano ang gagawin ng TNT. Well, obviously, magpapahinga muna yan at hihintayin kung sino mananalo dito sa labanan ng Rain or Shine Elasto Painters at ng Magnolia Chicken Templados na umabot ng Game 5. Kung sino man ang manalo dito sa Magnolia o Rain or Shine, obviously, ay meron itong magiging malaking challenge dahil nakita naman ninyo dito sa serye, actually dito sa buong Commissioner's Cup, napakahirap pigilin itong si Ronde Hollis Jefferson. Ang matindi dito kay Jefferson, hindi lang ito scorer. Kung pinanood ninyo yung laban kagabi ng Index sa TNT, first quarter pa lang siya na bumabantay dito kay Robert Bolick. Kaya si Bolick hindi nakaporma. Nakita nyo naman. Kaya yung mga local players ng TNT, nagiging masipag din sa depensa dahil yung import nila, nakita nila ganun ang ginagawa. Itong si Jefferson, hindi lang to score ng score. Ito si Jefferson ang sipag din sa depensa. At yan ang dahilan kung bakit inspirado maglaro ang mga players ng TNT Tropa. Kaya masasabi natin na kung sino man ang makalaban nitong TNT, kung Rain or Shine man yan, or itong Magnolia Chicken Templados, masasabi natin talaga na magiging matinding challenge yan. Kaya sa ngayon, pwede nating masabi talaga na magkakaroon ng matinding effort itong teams na lalaban dito sa TNT Tropang Giga dahil sa tindi ng performance ni Ronde Hollis Jefferson. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family. Binabati din natin si Anthony Alon family, Alicia Garcia, Michael D, Dexter Domer, Enju, Malyari Mascarinas, Lolito Kakayon, si Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Junjun Anji, Patpat at B-Boy Matas, si Mitch Bagares at ang iba pa natin taga-subaybay.